Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho ngayon ng Miyerkules, May 28, 2025. Sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa DWWW 774. Ganon din po sa 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. Sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. At nakikinig po sa mobile app. Araw ng Miyerkules, May 28, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa atin pong headlines, mga minimum wage earner isasama na rin ng DA sa 20 pesos Rise Program. Quezon at ilang karatig lugar kabilang ang Metro Manila niyanig ng magnitude 4.6 na lindol. Dating spokesperson ni Manila Mayor Hani Lacuna na si Attorney Princess Abante itinalaga bilang tagapagsalita ng Kamara. Parang ngayon nang yata nangyari yun ha. Pagpalawig sa concession agreement sa San Miguel Corporation o SMC, pinag-aaralan ng DOTR sa gitna ng planong toll holiday sa Skyway, kasabay ng isasagawang rehabilitasyon sa EDSA. At barko ng Atin Ito Coalition, binuntutan ng mga barko ng China habang naglalayag patungong Pagasa Island. OPM legend na si Freddy Aguilar pumanaw na sa edad na 72. At sa Metro News naman, Chinese national arestado dahil sa pagbibenta ng illegal na mga sigarilyo sa Malabon City. Sa Technology News, kauna-unahang human bladder transplant sa buong mundo isinagawa ng mga US surgeon. At sa Lifestyle News, Jinjo Silk Lantern exhibit nagpaningning sa Korean Cultural Center stop sa Pilipinas. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng American actress and singer-songwriter na nagpasikat ng kantang Neither of One of Us Wants to be the First to Say Goodbye. Sino siya? Alamin. At sa ating balitang kakaiba, isang lalaki sa France na bistong 28 taon nang nagmamaneho ng walang lisensya. Alas 6:46 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live ang totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Makinig mabuti, palalawigin pa ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng 20 pesos rice program sa pamamagitan ng pagsama sa mga minimum wage earner sa maaaring maka-avail o maaaring maka-avail ng murang bigas. Kabilang ito sa nakapagkasunduan ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Labor Secretary Bienvenido Laguasma sa sinagawa nilang pagpupulong kahapon. Pinasalamatan naman ni Laguasma si Laurel sa pagsuporta nito sa kanyang mungkahi na isama na ang mga arawang manggagawa sa subsidized rice program. Inaasahan po ng DA na magsisimula ang 20 pesos rice program sa mga kwalipikadong manggagawa sa susunod na buwan. 774 Balita Ngayon. Niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang Quezon at mga karatig lugar kabilang ang Metro Manila. Unang naitala ang magnitude 5.1 na pagyanig pero ibinaba ito ng PHIVOLCS sa magnitude 4.6. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol sa layon 26 kilometers mula sa General Nakar sa Quezon. Mababaw ang pagyanig na 10 kilometers sa Tectonic ang pinagmulana. Naitala ang intensity 4 sa Makati, Manila, Marikina, San Pedro sa Laguna at Tanay sa Rizal. Intensity 3 naman sa
sa Nabotas, Quezon City, Pasay City, San Juan City, Taguig City, Giginto at Malolos sa Bulacan, Palayan sa Nueva Ecija, Mabalacat at Angeles sa Pampanga at Binyan City sa Laguna. Intensity 2 naman sa Caloocan, Mandaluyong, Parañaque, Valenzuela, Ubando, Bulacan at sa Cabiao, Nueva Ecija. Kasunod naman ang naging pagyanig kahapon, naglunsad ng isang emergency meeting ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center kasama ang mga regional offices ng Office of Civil Defense mula sa NCR, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Ayon sa Office of Civil Defense, walang naiulat na pinsala sa mga gusali o infrastruktura at wala ring nasugatan sa pagyanig. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinalampag ang ASEAN Gulf Cooperation Council kaugnay sa nagpapatuloy na military operation ng Israel sa Gaza Strip. Chanel Salazar sa report. Umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bansang miyembro ng ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na sumunod sa international law sa gitna na nagpapatuloy na operasyong militar sa Gaza Strip. Sa ikalawang ASEAN GCC Summit, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkabahala sa ginagawang military operation ng Israel sa Gaza na nagdulot ng malaking bilang ng mga nasawing sibilyan, kabilang ang mga kababaihan at bata. Panawagan ng Pangulo sa lahat ng panig na protektahan ng mga sibilyan at agarang bigyan ng tulong ang mga biktima. As we confront the challenges to peace and security in various regions of the world, we commend the GCC and its member states for their increasing involvement and endeavors in peacemaking and in peace building. As we look ahead, may the partnership between our regions continue to thrive, paving the way for a shared future where peace and security are upheld and our peoples enjoy lasting prosperity. Tinukoy din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng freedom of navigation sa South China Sea at Arabian Sea bilang pangunahing ruta ng kalakalan at nanindigan para sa pagsunod sa UNCLOS para maprotektahan ang karagatan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. May 10 minuto pa bago alas 7 po ng umaga. Itinalaga bilang opisyal na tagapagsalita ng Kamara si Attorney Princess Abante, ang dating tagapagsalita ni Manila Mayor Hani Lacuna at anak ni outgoing Manila 6th District Representative Benny Abante. Si Abante ang kauna-unahang itinalaga sa posisyon mula nang matapos ang People Power Revolution taong 1986. Inaasahan magbibigay si Abante ng mga opisyal na pahayag mula sa liderato ng Kamara patungkol sa iba't ibang issue, gayon din ang pagbabahagi ng update sa mga kaganapan sa mababang kapulungan at impormasyon naman mula sa iba't ibang mga komite. Ayon kay Abante, layunin ng tagapagdalaga o pagdalaga sa kanya bilang tagapagsalita na mapalakas ang komunikasyon ng Kamara sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalabas ng tama at makatotohanang impormasyon upang malabanan ng fake news at maging maayos ang pagpapaliwanag sa mga pulisiyang binabalangkas ng Kongreso. Ang daming reporter dyan eh. Diba? Oo. Nakaka-receive naman sila ng mga press releases eh. Ibig sabihin ngayon, isa na lang ang pagkukunan ng mga reporter. Siya Hindi, na lang, ibig sabihin ba hindi na pwedeng magsalita yung mga congressman? Ganun ba yun? Abangan natin kung paano magiging proseso niya. Sige. Abangan natin kay Grace. Kahandaan sa implementasyon ng NCAP. Ito po yung NCAP, mga kaibigan. Pinabubusisi sa Kamara, Grace Mariano sa report. Hiniling ni One Rider Party List Representative Raj Gutierrez sa House Committee on Transportation na silipin ang kahandaan ng Metro Manila Development Authority sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa inihaing House Resolution No. 2293 ay binigyan din ni Gutierrez na napakaraming issue kaugnay sa implementasyon ng NCAP ang hindi pa nareresolba. Pinupuri naman ni Gutierrez ang layunin ng NCAP pero ang punto niya may mga kahinaan ito na dapat maitama tulad ng hindi malinaw na road signages, patakaran sa vehicle ownership transfers, hindi patas na parusa. Giit ni Gutierrez, kulang ito sa malinaw na legal framework, due process accuracy, integridad ng surveillance system at accessibility sa violation records. Binanggit ni Gutierrez na lumalabas sa inisyal nilang pakikipag-usap sa Land Transportation Office na hindi pa handa ang sistema para sa NCAP. Marami po tayong questions sa implementation, issues po of fairness and due process. Kung maalala po natin, yung mga concerns po natin ay yung unclear lane markings and conflicting road signs, yung delay po ng pag-transmit ng notice of violation,
and of course yung patong-patong na penalties. So ito po yung mga original concerns natin ng 2022, pero dahil po nagkaroon ng TRO, hindi po natuloy. Ngayon po, nag-partially lift last week yung Supreme Court, and syempre tuloy na rin po yung implementation at least for the MMDA. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Pinag-aaralan ng Department of Transportation ang pagpapalawig sa concession agreement sa San Miguel Corporation o SMC sa Skyway Stage 3 kaugnay ng planong toll holiday sa ilang segment ng expressway na gagamiting alternatibong ruta sa oras na magsimula na ang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kabilang ito sa mga opsyon na inilalatag nila sa SMC dahil sa inaasahang pagkalugi ng kumpanya sa oras na ipatupad ang libreng toll sa piling bahagi ng Skyway Stage 3. Sinabi naman ni San Miguel Holdings Corporation Assistant Vice President and Corporate Affairs Head Melissa Encanto Tagarda na pinaplansya na lang nila ang ilang detalye hinggil sa proposal ng DOTR na extensyon ng concession agreement. Nang matanong naman si Dizon kung may posibilidad na magkaroon ng pagtaas sa toll sa gitna ng inaasahang mawawalang kita sa SMC sa pagpapatupad ng toll holiday, sinabi nitong walang magiging pagtaas sa toll dahil tutol dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, by phase at night-only construction ng EDSA rehabilitation, inirekomenda ng isang senadora. Conde Batak sa report. Iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na by phase at sa gabi lang, isagawa ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang rehabilitasyon sa EDSA. Naniniwala si Tolentino na dating nagsilbing MMDA chairman na sa ganitong paraan ay may iwasan ang matinding abala sa mga motorista, negosyo at ekonomiya. Git ni Tolentino, mahalaga na may maingat na pagpaplano at sensitibong pagsasaalang-alang sa daloy na trapiko at kabuhayan ng mamamayan sa pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA sa susunod na buwan. Sinabi ni Tolentino na suportado niya ang rehabilitasyon ng EDSA sa tamang panahon, pero dahil masasabay ito sa pasukan at pagpasok ng tag-ulan, tiyak na maraming motorista ang mahihirapan. 2 taon anya tatagal ang rehabilitasyon, kaya mainam na hatiin sa 5 seksyon ang pagre-rehabilitate sa EDSA. Ito ay ang EDSA Pasay, EDSA Makati Guadalupe, EDSA Ortigas, EDSA Cubao at EDSA Caloocan. Inirekomenda rin ni Tolentino na gawin mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang rehabilitasyon sa EDSA. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagab live na balita, binuntutan ng 2 China Coast Guard o CCG vessels. Ang atin pong civilian civilian mission ship ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Namataan ang pagbuntot ng mga barko ng China habang naglalayag ang MV Kapitan Felix Oca sakay ang Filipino Civilian Groups 54 nautical miles ang layo mula sa El Nido, Palawan. Nagpadala rin ng radio challenge ng CCG vessel na sinagot din ng radio challenge ng mga Filipino. Inaasahang makakarating sa Pag-asa Island ng civilian ship ngayong umaga ng Miyerkules. At target ng ating ito coalition magdaos ng kauna-unahang Peace and Solidarity Concert sa West Philippine Sea bilang bahagi ng ikatlo nitong civilian mission. Una na rin inimbitahan ng grupo ang China na makiisa sa programa. Inimbitahan niya China. Patas sa paglilitis naman sa mga kasong inihain sa DOJ laban sa mga tiwaling opisyal at mga kawani ng Electric Cooperative. Tiniyak po Gina Mapes sa balita. Tinayak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magiging patas ang Department of Justice sa pagdinig sa mga kasong may kinalaman sa mga kawani at mga dating opisyal ng ilang electric cooperatives na sinasangkot sa anomalya. Ang mga kasalukuyan, dating opisyal at mga kawani ng Ilocos Norte Electric Cooperative Incorporated at First Bukidnon Electric Cooperative Incorporated ay inireklamo ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeda sa DOJ dahil sa large-scale mismanagement, misappropriation of funds at iba pang anomalya. Sinabi ng kalihim na magiging parehas ang kagawaran sa paghatol sa mga reklamo alinsunod sa mga umiiral na mga pamantayan at mga batas. Katuwang ng DOJ ang NBI at pamunuan ng National Electrification Administration sa pag-iimbestiga sa mga nagkakasalang opisyal patungkol sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Inaasahan din anya
na marami pang reklamo ang idudulo ng NEA sa DOJ, lalo na at patuloy ang ahensya na ipatupad ang transparency at accountability sa sektor ng electric cooperative. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Pumanaw na sa edad na 72 ang award-winning Filipino folk singer at OPM legend na si Freddie Aguilar. Batay sa post ng aktres na si Vivian Velez, binawian ng buhay si Aguilar habang nakakonfine sa Philippine Heart Center sa Quezon City kahapon. Si Aguilar ay isang singer-songwriter na itinuturing na ring haligi ng Philippine music industry at nakapagbigay din ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga parangal at pagkilala sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan lamang sa mga awiting pinasikat ni Freddie Aguilar ay ang Anak, Magdalena, Minamahal Kita at Ipaglalaban Ko. Naging National Executive Vice President din si Aguilar ng Partido Federal ng Pilipinas at taong 2016, itinalaga siya bilang Presidential Advisor on Culture and the Arts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 774 Balita Ngayon. May 2 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po inyong mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit, Mang Gorospe. At ako naman po si Darlene Olaño. At iba pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, nasa kote po ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit, ang isang Chinese national na sangkot sa pagbebenta ng iligal na sigarilyo sa Potrero, Malabon City. Ayon sa CIDG, nasabat sa suspect na si alias Zikiang ang 33 master cases ng sigarilyo na nagkakalaga ng humigit kumulang 2 million pesos. Ang operasyon ay isinagawa kasamang kinantawan ng isang kumpanya ng sigarilyo sa pakikipagtulungan ng Northern Police District. Sa ngayon, hawak na po ang suspect ng mga otoridad at naaharap sa kasong paglabag sa Section 155 at Section 168 ng Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 28 centavos, nasa 62 pesos and 95 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 98 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 74 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Narito naman ang mga lumabas na winning combinations sa 649 Super Lotto na binolang kagabi, May 27, 46, 17, 12, 28, 1, 19, kung saan walang nakapag-uwi ng 37,046,482.80 na jackpot prize. Ang mga lumabas namang numero sa 642 Lotto ay 7, 23, 21, 15, 2, 42, kung saan walang nanalo ng jackpot prize na 78,531,109.80. At sa narito naman ang lumabas sa numero sa 658 Ultra Lotto, 55, 57, 3 or 34, 6, 42, 41. Ulitin ko, 55, 57, 34, 6, 42, 41. Kung saan walang nanalo ng 80,820,083.20 pesos na jackpot prize. Science and technology. Science and technology. Matagumpay na naisagawa ng mga surgeon sa isang ospital sa Los Angeles, California ang kauna-unahang human bladder transplant sa buong mundo. Isinagawa ang surgery noong May 4 sa Ronald Reagan UCLA Medical Center na itinuturing na magandang development para sa mga pasyenteng dumaranas ng serious bladder disorder. Ang recipient na procedure ay isang 41 years old na si Oscar Laranzar na natanggalan na ng malaking bahagi ng kanyang bladder dahil sa cancer. Ilang taon na ang nakalilipas. Wala na rin ang parehong kidney nito dahil sa cancer at end-stage kidney disease at siya ay sumasailalim sa dialysis sa loob ng 7 taon. Nakatanggap siya ng bladder at kidney mula sa isang organ donor at matagumpay itong nailipat sa kanya matapos ang 8 oras na operasyon. Unang inilipat ang kidney sa pasyente, isinunod ang bladder at saka pinagdugtong ang kidney sa bagong bladder gamit ang teknik na ang mga surgeon sa ospital ang unang gumawa. Matapos ang operasyon, naging maayos ang function ng kidney at bladder sa pasyente
pasyente at hindi na rin ito kailangang sumailalim sa dialysis. Lifestyle News. Lifestyle News. Jinjo Silk Lantern Exhibit nagparingning sa Korean Cultural Center stop sa Pilipinas. Detalyated po ni Mika Fajardo. Mika. Napuno ng mainit at makulay na liwanag ang Korean Cultural Center o KCC sa Pilipinas dahil sa tampok nitong tradisyonal na silk lanterns mula sa Jinju, South Korea. Pinamagatang Lights of Korea Jinju Silk Lanterns, nakadisplay ang exhibit sa KCC Exhibition Hall sa Taguig na nagpapakita ng mga lanterns na nagsisilbing patunay sa artistry at cultural heritage ng South Korea. Gawa mga lantern na ito mula sa silk-making traditions ng Jinju, isang syudad sa South Korea na kilala sa kanilang century-old silk farming industry. Bahagi ang lantern exhibit na ito na binuksan sa publiko noong May 24 at magtatagal hanggang July 31 ng 2025 Touring K-Arts Program ng South Korea Ministry of Culture, Sports and Tourism at Korea Foundation for International Cultural Exchange. Maaari rin kumuha ang mga bisita ng do-it-yourself o DIY lantern making kit na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng sarili nilang lanterns upang maiuwi bilang souvenir. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 through the Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng American actress and singer-songwriter na nagpasikat ng kantang Neither One of Us. Sino siya? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, May 28 taong 1944, isinilang sa Atlanta, Georgia, USA ang actress, singer, songwriter na si Gladys Knight. Nagsimula ang karera ni Knight noong 1960s kung saan naging bahagi siya ng grupo ng kanilang pamilya na tinawag na Gladys Knight and the Pips. Ang grupo nagpasikat ng awiting Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye na nirelease noong December 1972 at naging kanilang isa sa biggest hit singles magpahanggang ngayon. Sa kanyang music career, nanalo si Knight ng 7 Grammy Awards. Meron din siyang 11 number 1 R&B singles at 6 na number 1 R&B album. Habang noong 1989 naman, nirecord niya ang theme song ng James Bond film franchise na License to Kill. Si Gladys Knight ay tinagurian bilang Empress of Soul. Maliban sa Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye, ilan pa sa mga kilalang awitin ni Gladys Knight ay ang dalawang naging number 1 pa sa Billboard Hot 100 singles na Midnight Train to Georgia at ang 1985 version ng kantang That's What Friends Are For kasama sina Dionne Warwick, Elton John at Stevie Wonder. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Neither one of us wants to be the first to say goodbye. Farewell, my love. Galing nung kandang yun. Favorite namin ni Boss Rico yun. Isa pa, yun, the best thing that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. Soul. Okay, dito na tayo. Sandali mo na, hindi siya narinig. Balitang Kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang lalaki sa France na bistong 28 taon na pong nagmamaneho ng walang lisensya. Aba, magaling, magaling. Narito ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc. Yes, Joe, Lagandi, magandang umaga sa lahat ng ating mga kanyusik na nag-aabang ng balitang kakaiba. Simpleng violation lang sana ang kakaharapin ng isang lalaki sa France matapos siyang masita sa isang traffic stop, pero lumaki ang kanyang problema nang madiskubre ng mga pulis na humuli sa kanya na 28 taon na pala siyang nagmamaneho ng walang lisensya. Ayon sa ulat, unang pinara ang sasakyan ng lalaki dahil sa pasunitong technical inspection, ngunit habang sinusuri ang mga dokumento nito ay nadiskubre ng mga pulis na wala rin itong car insurance. At mas nakakagulat pa, kansilado na ang kanyang driver's license mula pa noong 1997. Inamin naman ng lalaki na napawalang bisa ang kanyang lisensya patapos siyang mahuling nagmamaneho habang lasing ng 28 taon na ang nakakalipas. Mula noon ay hindi na raw siya nag-abala pang kumuha ng panibagong lisensya.
At dahil wala naman siyang valid na lisensya, ay sinabi ng lalaki na wala rin silbi kung kukuha siya ng mandatory insurance para sa kanyang sasakyan o para sa technical inspection. Palaipisipan sa mga pulis kung paano nakalampas ang lalaki sa mga checkpoint sa loob ng halos 3 dekada na wala itong driver's license. Ako naway maging leksyon itong balitang kakaiba doon sa mga nagmamaneo ng walang lisensya at patso ang sasakyan. Minsan nakala natin okay lang at nakakaligtas tayo sa mga checkpoint, pero pag naispatan tayo at nahuli, mas malaking abala at perwisyo. Kaya sa legal lang tayo, diba? Diba? Okay. Okay. Ako po, si Doc Justin. Yan ang ating balitang kakaiba. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. Mga kanyusik, muli sa ating katanungan ngayong umagang ito. Sa tingin ninyo, bakit nananatiling popular si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga botanteng Pilipino? Bakit kaya? Anong dahilan? 3 taon na Oo. na wala na siya sa serbisyo. Hindi na siya presidente. Correct. Bakit kaya hanggang ngayon popular pa rin siya? O, di ba? Apo, at yan po ang kabuuan ng ating balitang ngayong araw na ito ng Miyerkules, May 28, 2025. Kami ho ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakit, Matt Gorosmet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Alas 7:09 ng umaga. Ngayon.